ako natutuwa. Bakit? Kasi nagmumukhang tanga talaga si Claire. Oo. Hindi niya magets yung point ni BP. Oo. Hindi niya magets eh. Lumalayo siya doon sa issue na gustong pag-usapan ni BP Sara. Ang sagot niya eh parang ang layo. Laging parang alam mo yun, laging magtataka ka, ba't ganito yung sagot nito? Tama, Hindi naman yun oo. yung point. Tama Hindi, yun kasi nagtatanga-tangaan lang yun. Alam niya naman yan, yung pinupunto ni Siyempre. Vice President Sara Duterte. Kaso, ang role niya nga sa administrasyon ni kalabanin at baliin lahat ang mga sinasabi ng mga Duterte. Yun yung Tama kayo dyan. papel. Tama kayo dyan. Pero sariwain natin ang mga alaala ni Claire Castro. Okay, sagutin natin ang mga patutsada ni Claire Castro. Samantala, eto, pakinggan natin yung kung saan nag-ugat ito, pakinggan natin yung video ni VP Sara Duterte kung saan sinabihan niyang bomb itong administrasyon ni Marcos Jr. Meron tayong video diyan. Lang talaga yung nasa administrasyon. Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente. Napaka-emosyonal. When emotions are high, intelligence is low. Nilalagay namin doon personal to differentiate it from official. Kasi pag personal, hindi ako gumagamit ng pera ng bayan. Pag official, gumagamit ako ng pera ng bayan. Pero hindi po niya kasi ibinunyag, nagagawa siya di umano ng official functions. Ang tanong natin, kung hindi to personal trip, sana ay naging tapat siya sa pagsasabi kung ano ba ang dahilan ng kanyang pagpunta sa Australia at hindi naman ito tututulan ng administrasyon. Ginamit niya ang OVP Facebook. Ito ay parte ng gobyerno. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan ay holiday o pamamasyal yan. Walang ginamit na pera ng gobyerno sa lakad na ito. Pero nagtatrabaho pa rin ako. At ngayon, na inamin niya, sinabi niya na siya ay nagtatrabaho bilang Vice Presidente, lumabas siya ng bansa, kailangan na po siyang mag-ulat sa bayan. Ano ang ginawa niya sa Australia? Ano ang naging resulta ng kanyang official function sa pagganap sa kanyang official functions sa Australia? At kailangan din niya pong iulat sa taong bayan kung sino yung mga kasama niya at kung lahat ba ng kasama niya ay pinondohan lamang niya. Hindi nakikinig. Ewan ko sa'yo. Alam mo, Claire Castro, intindihin mo yung sinasabi ni VP Sara Duterte para hindi ka nagmumukhang tatanga-tanga ka. Kulit eh. Una, eto nakakahiya ito kasi yung Vice Presidente, eto, binitawan ni VP Sara Duterte, seryoso ito, napakaseryoso. Hindi lang basta pinuna ni VP Sara Duterte ang administrasyon ni Bongbong Marcos, kundi sinabihan pa niyang walang kwenta. Bob, napakalinaw nito, kung ako, napakalinaw nito na sinasabihan ni VP Sara Duterte ang administrasyon ni Marcos, lalo-lalo na ang kanyang tagapagsalita, na kulang siya sa comprehension. No? At ang sinabi, nakita po natin na sabi ni Claire Castro, gumamit pa siya ng when emotions are high, intelligence are low. Gumamit pa ng quote, no? Gumamit pa siya ng quote card, no? At etong sinasabing ni Claire Castro na ito, dapat ina-apply niya ito sa kanya. Kasi unang-una, si VP Sara Duterte, kapag nagsasalita yan, tusok na tusok, pero kalmado. Hindi siya galit. Hindi siya galit. Noong isang nagtatawanan pa, tumatawa pa siya doon sa harap ng mga media. Tapos sasabihin ni Claire Castro na when emotions are high, intelligence are low. At kahit si VP Sara Duterte, kahit mataas ang emosyon niya, makikita mo yung kanyang intelihensya. Hindi katulad mo na mababa nga ang emosyon mo, pero yung sinasabi mo ay wala sa hulog. Para kang yung mga, yung mga trolls dyan sa social media na mga walang muka, na kung ano-anong pinagsasabi, na wala naman doon sa pinag-uusapan. Kumbaga, out of topic, makapag-comment lang, may masabi lang, ganun ka, Claire Castro. At ito, sabi pa niya, sinabi na ni VP Sara Duterte na ang niya ay personal trip, no? Personal trip, by the word itself, personal. Kung ikaw ay aalis, lalaya sa bansa na personal, sariling gastos mo yan. Hindi ka gagamit ng pondo ng gobyerno.
no? Maliban na lang kung kung ginagawa rin yan ng amo mo. Na kung saan siya nagpupunta, nanonood ng F1, nanonood ng concert at all that, yun, tanong din namin kung yung personal ba niya na mga lakad ay hindi rin ba siya gumagamit ng pera na bayan? I doubt it, pero ako yung nagtatanong. Pero ito, sinabi na nga ni VP Sara Duterte na wala siyang ginamit na pondo ng gobyerno. Aba, oo. Umirit pa itong si Claire Castro na baka pinondohan ba itong mga kasama ni VP Sara Duterte? Sinabi na nga mismo ni VP Sara Duterte na walang ginamit na pera ng gobyerno. Nakikinig ka ba? May laman ba yung hukote mo talaga, Claire Castro? O talagang asong tahol-tahol ka lang at pumalit ka kay Trillanes? At ito pa, mga partners. Ano ba, unang-una, Claire Castro, dapat inaalam mo kung ano ang function ng isang vice presidente. Kayo na nga mismo nagsabi na ang vice presidente ay spare tire. Kung pag wala ang presidente, siya ang gaganap bilang presidente. Pag natigok ang presidente, si VP Sara Duterte ang papalit. So now, bakit hinaanapan mo siya ng trabaho? Actually, itong ginagawa ni VP Sara Duterte ngayon, extra mile ito. Hindi na dapat ang ginagawa ito at ang dapat na gumagawa nito, kumakausap sa mga OFW, dapat trabaho ito ng presidente na amo mo. Pero dahil may malasakit si VP Sara Duterte sa mga OFW, siya ang pumapasyal, siya ang pumupunta dahil hindi yan nagagawa ng amo mo. So now, balikan kita, Claire Castro. Sana alam mo kung ano ang function ng Vice Presidente, maliban na lang kung mayroon nakaatang sa kanya na pagiging sekretary ng isang ahensya ng gobyerno, wala naman. So now, plainly, Vice President Sara Duterte is a spare tire of a president. No, whatever happens to the president, in the event na wala ang presidente, dapat siya ang humahalili. Na hindi nyo naman ginagawa at ibang tao o ibang opisyal ng gobyerno ang inaatasan ni Bongbong Marcos pag umaalis siya. So kayo ang hindi sumusunod sa function ng gobyerno. Kayo ang walang alam. Kaya bumaba na kayo dyan. Sama mo na amo mo, mga partners. Magnanakaw ka, Auntie Claire. Magnanakaw ng? Bakit mo ninakaw ang kortina sa bahay namin? Yan ang At sinasabi. suot-suot mo dyan. Pakita mo dyan. Matigpangin yan. Oy, nakakortina ka pa. Alam mo ba, tapete yan. Ay, Tapete yan. akala ko kasi kortina. Sa bilyaran, di ba yan, oh? Yan yung sa Oy, paalala lang po mga kababayan yung mga sinabi ni Auntie Claire, yan po ay opinion po ni President Marcos Jr. Para po sa nakakaalam ng lahat. Ang katanungan dito, bakit anong koneksyon nung FB, OBP account Facebook doon sa mga pinagsasabi nito? Tsaka, kung usapang silipan lang po ng mga travel, mas di hamak nakasilip-silip yung kay Marcos. Biroy mo, gumastos ng 80, kung di ako nagkakamali, gumastos ng 87 million yun. Pang-travel niya lang sa ibang bansa. Ang tanong, may napalabang bansang Pilipinas, may investor ba na nahatak si Marcos? Wala naman. Wala. O dapat yun ang unang dyan. Siya ang karapat dapat sitahin. Liwanag naman ng pagkakasabi ni Vice President Sara Duterte na wala siyang ginastos dyan na galing sa pera ng gobyerno. Sarili niya lang yan. Tsaka wala kang karapatan at wala kayong karapatan na tanungin nyo o kaya malaman nyo kung ano ang nangyari doon sa Australia at kung ano yung ginawa ni Vice President Sara Duterte. Tsaka unang-una, bulag ka ba? Kitang-kita nyo naman sa mga live kung ano yung ginawa ni Vice President Sara Duterte doon. So kung pagpunta niya doon, kung may kinausap man siya, wala kayong pakialam doon. Tsaka yung sinasabi niya na pinondohan ni Vice President Sara Duterte yung mga kasamahan niya. Pangalawang beses, wala pa rin kayong pakialam dun. Kasi pera nila yun Hindi naman pera ng gobyerno yun. Dapat ang mga pinapakialaman nyo, katulad niyan, yung kada travel ni Marcos Jr. na milyon na sinasabi nila para dumami ang investor sa Pilipinas. Wala naman nangyari. Di ba? May nag-invest ba? Paano mag-i-invest? Laging baha dito. Paano mag-i-invest? Laging hostage, kidnap yung mga dayuhan dito. So walang mangyayaring invest yung mga rito sa Pilipinas.
Kaya kung ganyan man, at saka ito, mga partner, alatado mo yung sinabi ni Claire, no? Talagang talagang gumawa lang ng butas no? Para lang makasingit doon. Masegue niya kay BP. Oo, gaya ng sinabi ni Claire, trabaho lang, walang personalan. Oo. Oo, trabaho lang, walang personalan. Yun yung sinasabi niya lagi. Diba? So, sa madaling salita, ito ay ginagampanan niya lamang dahil trabaho niya. Pero paalala lang po, lahat ng sinabi ni Claire Castro doon sa kanyang press con, ay yan po ay opinion ng presidente. Oo. Tagapagsalita siya ng presidente. Tsaka partner, dugtong ko lang bago si partner RJ, no? Sasabihan mo si VP Sara Duterte na when emotions are high, intelligence are low. Bakit hindi kaya pakinggan mo yung mga interview ng amo mo? Yung interview ng amo mo doon kaysa isang interview na internationally, nagkautal-utal pa ang amo mo noong tinanong siya doon regarding doon sa wealth na ninakaw ng pamilya ni Bongbong Marcos Jr., nagkautal-utal. Samantalang itong si VP Sara Duterte, relax na ini-interview nung Russian Today. Nasagot niya ng maayos yung mga katanungan. So doon pa lang, malalaman mo na kung sino talaga ang may IQ. Si Bongbong Marcos ba o si VP Sara Duterte? Kita-kita, wala na tayong dapat pag-usapan doon mga partners. So doon pa lang, napatunayan na natin na itong sinasabi ni Claire Castro ay isa na namang atake kay VP Sara Duterte na yun naman talaga trabaho niya. Kumahol ng kumahol, durugin si VP Sara Duterte para sa 2028, mahina. Kaya lang hindi umina Malakas pa rin. Dahil doon sa survey na bagong lumabas, VP Sara Duterte lang malakas. Hindi, tsaka parang RJ, bago sa'yo, naghahapit, alam mo bakit? Katapusan na Susweldo na. Umahabol ng Sweldo na. umahabol ng kuda para may alam mo na. Kasi ganun pala no? Mas maraming kuda, mas maraming... Diba sabi ni diba sabi ni Sino? yung congressman, kapag Medyo mabigat ang banat mo. wag medyo mabigat ang banat mo. Yun na. Mas malaki presyo. May hindi lang midnight snack, may ka pa. Oo. Midnight, may morning snack. Kaya pala nagkukumahog yung mga talagang kahit walang kwenta, talagang magsasalita sila. Syempre. Oo. Alam mo, ang masasabi ko dito kay Auntie Claire, ang OA mo, te. Ang OA mo kasi hindi bagay yung damit mo sa sinasabi mo. Sa totoo lang. Tama, napansin mo pa yun. Diba? Kasi ang ganda ng itsura mo, okay? Ang ganda ng damit mo araw-araw, lagi pag may press con. Pero yung mga sinasabi mo, walang laman Tapos sasabihin mo, when the emotion, mapakot-quote ka pang nalalaman, hindi mo naman alam yung ibig sabihin. At baka message mo yan sa amo mo, kay Marcos, hindi lang kay BP. Kasi kung tutuusin, mapapansin natin, hindi nga sabi ni BP Sara, hindi siya gumastos. Pero yung amo mo, pumunta ng Japan na walang kaalam-alam ang mga Pilipino, kinabukasan lumipad na. Gamit ang eroplano din, na ginamit na eroplano na dinala si Pangulong Duterte sa daig. Ano ginawa niya doon? Nakipag-usap? Sabi niya? Hindi naman siya nagano sa taong bayan. Wala namang video? Wala namang picture? Hindi siya nag-ulat sa taong bayan. Oo. Pero pagdating sa droga, nangunguna siya. Oo. Burrito niya yun. Oo. Meron nga ako nakitang picture na si Pangulong Duterte laging nagbabaw after niya mag-speech. Nagbabaw siya sa mga Pilipino. Si Marcos, mga tao. Sa mga tao. Oo. Si Marcos nagbaw sa Sa shabu. Ibang klase, sir Pero ayun nga. May sa shabu, pag-usapan Yung din natin. ito nga si Auntie Claire, talaga namang ewan ko gagawin niya talaga yung the best para lang masira yung mga Duterte. Well, kung yan ang gusto mo, sige, tuloy-tuloy mo lang. Sabihin mo lang. Siraan mo pa ng siraan. Banatan mo ng banatan. Maganda nga yan Sa totoo lang, maganda yan Kasi ang taong bayan, kitang-kita kung paano gumalaw si BP Sara. Yes. Kung paano magsalita, kung gaano katalino si BP Sara. Ngayon, si Claire Castro, kung banat ka ng banat kay BP Sara, ngayon nakikita naman ng taong bayan kung gaano siya katanga. Yes. Kung gaano siya kahina. Kaya tuloy-tuloy mo lang yung banat. Gusto namin yan.
Para may content kami araw-araw. Madugtong ko yung sinabi mo kanina. Yung sinabi mo na hindi tugma yung damit ni Auntie Claire. Oo. Sa kanyang sinasabi. Oh, yun yung tinatawag na dirty inside, dirty outside. Clean outside, dirty inside. Oo. Malinis sa labas. Hindi, lahat na. Lahat na marumi sa kanya eh. Ay, sa bagay, mukhang marumi. Ang ano lang niya, mukhang malinis lang sa kanya, salamin niya eh. Hindi ko magets dito kay kay Auntie Claire. Alam ko naman na matalino to kasi hindi naman magiging attorney to kung hindi ito matalino eh. Pero, alam mo yun, ang trabaho niya kasi is magbigay ng, ano tawag dyan? Magbigay ng Mag-ulat. magaganda. Oo. Mag-ulat ng mga nagawa ng gobyerno. Wala nang nagagawa eh. Dahil wala nagagawa, ito ang ano niya, ito ang nagiging focus niya, yung Yes. mga Duterte. Tsaka bakit tinahanap po si BP Sara? Namimiss mo na? At saka meron naman nagawa si Marcos. Grabe naman kayo eh. Ano nagawa? Mag-abang ng shabu sa dagat. Kasi 3 beses na yun, ha? Yung shabu na palutang-lutang sa dagat, for your information, 3 beses na yun. 3 beses na? Ano to, nagkataon lang ba na doon nagkabintahan sa dagat? O ano to, nire-recycle lang? Itatapon muna dito, tapos kukunin, itapon muna sa kabila. Kami nagtatanong lang. Kasi nakapagtaka naman na puro sa dagat nahuhuli, tapos wala namang nasasabat sa dagat, ha? Nakukuha yung droga sa dagat. Pero wala namang nahuhuli na may dala. Wala nahuhuli na drug lord. Wala nahuhuli na pusher. So ano to? Naglulukuhan ba tayo? Ang importante sa atin, ha? Ang importante, may nahuhuling droga, nahuhuli yung gumagawa o nagpapakalat ng droga. Kasi kung ganyan karami, kung ganyan karaming droga ang napupulot, paano na yung nakakalusot, 'di ba? So dapat ang masugpo mo yung gumagawa niyan, yung nagpapakalat niyan, hindi yung droga. Kasi kung yung droga lang ang kukunin mo, makakapag-produce pa rin yung mga nagdadala niyan ng droga na baka mas marami pa diyan. At ito ang pamantayan natin, partner. Huwag kang magyayabang na marami kang nakukuha ng mga droga kung yung nasa laylayan ng taong bayan, nasa laylayan ng Pilipinas, nagre-reklamo dahil talamak ang bentahan ng droga sa kanilang mga eskinita, sa kanilang mga komunidad. So, hindi yan accomplishment dahil kahit may nahuhuli kayo, meron pa rin gumagalaw o meron pa rin kumakalat na mga droga sa kakalsadahan, sa komunidad. So, pwede natin ipagyabang yan eh. Kung halimbawa ganyan karaming huli, kung nararamdaman ng taong bayan yung peacefulness ng lugar. Yun. Pero the fact na mayroon pa rin nagtitinda at nakikita natin na talamak pa rin ang droga, this is not going to be an achievement, especially hindi naman nahuli yung talagang gumagawa or nagdala nito. Tsaka yung kung talamak yung mga umingiwi sa kalsada, yung mga lubog na lubog yung mukha. Oo. Diba? Yung pwede ba ng sausawan ng suka? Yes. Ay, naku. Talagang hindi pa yan, hindi pa tayo okay. Oo. Ngayon, ito opinion ko lang mga partner. Oo. Hindi kaya medyo mahirap kasi ito eh. Sige, hindi kaya bitawan mo. hindi kaya binili niya yan, Hindi. tapos ang siste, dinala lang sa dagat. Ay, may kasagutan ako dyan. Yeah, sagutin mo, Jay. Mamaya. Sige, Para sige, tapusin mo. para hindi halatang, alam mo na, Yun nga ang sinasabi ko kanina. Diba? Yung pagka, pupwede rin na ganito pupwede rin na ito yung mga kumpiskadong droga dati na. Oo, yan, Kumbaga yan. expired na, hindi na natin magagamit yan. Wala na yan. Drogin natin yan. Itapon natin sa dagat, tapos pagkatapon natin dito, kunin natin, itapon natin dun sa kabila. Oo. Kasi, totoo naman na mayroon talagang mga nakukumpiskan droga. Yung sa sa alitagtag, di natin alam kung saan napunta yun. Wala tayong balita. Ang tanong, may naparusahan ba doon? Wala, di ba? So anong sense na pagkakahuli mo ng droga kung di mo naman nahuhuli yung gumawa? Kaya pala chinecheck niya kung ito ba yung Good item ba to? Oo, okay na yan, itapon niya na yan. Oo. Tsaka yung tarpaulin, hindi ko talaga mawari bakit may tarpaulin kagad. Alam na Ay, may sasabihin to. May ito na, sasabihin ito to. na, Gumagano bitawan mo na. Ayun nga yung napanaginipan ko. Sige. Bitawan mo Ayun nga na. yung napanaginipan ko na kung bakit nila biglang sinarado ang kaso doon sa Alitagtag, Batangas. Bakit? Oo, ano yan? Bakit? Nanaginip ako na may isa sa mga bataan ni Marcos Jr.
si-set up dyan sa mga karagatan. Oh, alam na Kaya nila this. pinapalutang yan. Oh. Tsaka yung sa Alitagtag, Batangas, Oh. set up din yun. Panaginip to Oo, set up din Set up talaga. din yun. Set up talaga yun. Hindi naman tayo nagsabi nun. Oo. Oo. Kung matatandaan nyo, may ginawa pa silang isang paraan nun nung panahon ng Alitagdag, Batangas. Yung big, kung tawagin nila ay big drug hall in the history of the Philippines. Oo. Meron doon na idinaan daw sa bangka. Oo. So yung ginawa nila noon na parang hindi parang hindi papasa sa masa. Kasi bangka Tapos ganyang kabigat na shabu. So hindi papaniwalaan. So bigla nilang inatras 'yun. Hindi nila pinush yung balitang 'yun. Ang nangyari na nasa kote sa checkpoint, ang pinakamalala pa nun, bago makapunta doon sa mismong checkpoint, may 3 checkpoint ka pang dadaanan. Ayan. So bakit nakalagpas sa 3 checkpoint bago pumunta doon Sa pangatlo. sa pinaka tinatawag na maluwag, yung parang maluwang lang na checkpoint, parang hindi siya mahigpit masyado. Doon pa talaga nahuli. So kaya nga sinasabi ko, yung sa panaginip ko nga na yung mga yan ay inilatag lamang para magkaroon lang ng pangsona. Yan. Pangsona para may masabi sa SONA na nababawasan na ang krimen sa bansang Pilipinas. Ang pinakatanong dito, paano mo mababawasan ng krimen sa Pilipinas? Unang-una, yung mga drug lord at umamin na drug lord, pinalaya mo nga na ngayon ay isa ng mayor. Yes, oo. At yung isa pa na pinaka-queen ng, diba, si Saba Queen, pinalaya mo din. Halos lahat ng mga drug lord, pinapalaya mo ngayon. Tapos sasabihin mo, mababa krimen sa Pilipinas, bumaba ang droga sa Pilipinas. Paano bababa droga kung yung gumagawa ng droga hindi mo inuhuli? Tsaka ito- Pinapalaya mo pa. Tsaka ito pa partner, hindi lang yung mga yan ang pinalaya niya. Kumbaga, hindi natin alam yung akusasyon sa kanya, hindi niya pa nagsasagot hanggang ngayon. Yun pa. Di ba? Na kung addict ba siya o hindi. Oo, tama. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam, puro lang siya sa palusot. Bakit ito gagawin yan? Anak ng teteng Para mo. saan? Yung mga ganun pa. Kaya di ba? nga Kaya nga dyan, parang RJ, alam nyo, baka maunahan pa ni Remulla yan. Naunahan ni Remulla? Oo. Na? Baka makabawala na si Remulla sa mundo, hindi pa nakapag-airpole yan. Si Marcos Jr. Wag gano'n. Easy. Alam nyo, eto lang napapansin ko. Sa tuwing malapit na ang SONA, maraming nahuhuling isda. Uy. Oo. Kung nag-aabol sila, partner, ano nga naman yung ulat natin kung wala naman tayo nagagawa. Kaya nga. So, ano yun lang natin? Yung droga. Tapos ito, iyayabang niya to Iyayabang niya ito kasi sa 3 taon daw na panunungkulan ni Bongbong Marcos Jr., mas marami pa siyang nasabat na droga doon sa buong 6 na taon na panunungkulan ni President Duterte. Oo. Yun, iyayabang nila yan. Abangan mo sa SONA. 100% yaan ay sasabihin niya. Pero ang problema nga dito, marami kayong nasabat na droga, meron ba kayong nahuli na gumagawa? Mayroon ba kayong nalaman nyo ba kung saan ang gagaling yan? Kumbaga, yung umaagos na tubig, bukal, yung False. pinanggagalingan, yung bukal na pinanggagalingan ng shabu na yan, natuntun nyo ba? Hindi. Eto, noong panahon ni Pangulong Duterte, konti ang nahuhuli dahil takot yung mga tao Takot yung mga drogista na magtinda. Takot gumawa. At ang ginawa nila doon, yung mga laboratorio, sinara lahat. Yun. Oo. Kaya, wala nahuhuli. Kasi takot yung mga tao. Ngayon, sa tingin nyo, kaya ako magtatanong, takot ba ang mga drogista ngayon? Hindi. Paano matatakot? Ayan nga, sa kalsada, nagbebenta na parang candy. Wala na. Nag-aabutan na lang yan. Oo. Tsaka, ang doon, Master Judea, paring RJ, ang malala pa dyan, hindi naman paramihan to ng mahuling droga Yes. Paramihan to ng mahuhuling nagdodroga. Yan. Tsaka, gumagawa ng droga. Yun dapat. Ang tutukan ng gobyerno at ang tutukan ng PNP, syempre. Kaso, ang tinututukan ng PNP ngayon, lalong-lalo na yung PNP chip nila, kung hindi yung mga vlogger, etong pagpapalit ng tiyan. So yan kasi matagal na kasi nga yan Matagal na ring panukala sa PNP yan. Kaya nga sabi ko nga,
dapat ang unang tinutukan nito ni Torre ay yung droga at yung mga kapulisan na nadadawit sa droga at sa mga smuggling. Hindi yan tama yung sinabi mo, partner. Hindi yan paramihan, hindi yan palakihan ng mga makukuhan droga. Ito, makukumpara mo ba yung ginawa ni Pangulong Duterte dati na maraming maraming nabago? Maraming nagbago? Ayun ang pinakamahalaga dyan. Maraming na-rehab. Maraming tumino. May mga kakilala nga tayo dyan na sabi nga, buti nga nag-Duterte. Addict yun partners. Sabi niya buti nga nag-Duterte, bro Kasi kung hindi nag-Duterte, baka hanggang ngayon addict pa rin ako. Sabi ko, hindi ka galit. Hindi ako galit. Kasi kung hindi dahil kay Duterte, hindi ako nagbago. Hindi ako tumaba ngayon. Yes, di ba? Ganun dapat. Ganun. Walang kwenta yung mga nahuhuling yung droga kung wala namang nahuhuling drug lord. Yan. O wala kayong napapagbago o wala kayong yung mga tao na nag-a-addict ay hindi nyo pa rin maalis dyan sa pag-a-addict. Yes. Ito mahalaga. Dapat maalis nyo dyan. Hindi yung pahuli-huli kayo ng photo ops talaga kayo lahat. Eto, ganito yan. Mas maganda sana kung marami silang nahuhuli, pero yung yung kabuhayan, yung kaligtasan ng sambayan ng Pilipino at ng mga komunidad ay nasa ayos. Kumbaga, ligtas na nakakapaglakad sa madaling araw, sa gabi, at walang nangyayaring krimen. Kasi lahat naman ng nangyayaring krimen sa karamihan, 90% na nangyayaring krimen sa buong mundo ay dahil yan sa droga Kasi hindi ka naman makakagawa ng kademonyohan kung nasa normal state of mind. If you're in good state of mind, hindi ka magkakagawa ng kademonyohan mga bagay-bagay. Pero dahil nakakagawa ka niyan, ibig sabihin, may talagang espiritu na pumasok sa utak mo na hindi maintindihan, kaya nagagawa mo yung bagay niyan. Pero ganito maganda itong ginagawa nila. Kumbaga, kompetensya. Itong Marcos administration, gustong kompetensyahin ang Duterte administration na napakalayo. Napakalayo ng agwat. Kumbaga, langit lupa ang agwat Kasi yung Duterte, sinasabi nga ni Claire Castro, kwento ko lang mabilis bago tayo lumipat. Sabi ni Claire Castro, alalahanin ni BP Sara Duterte na yung kanyang tatay ay nag-photo op din sa droga dati noong siya ay presidente sa Cavite. Alalahanin mo rin, Claire Castro, na ang pangunahing programa ni Pangulong Duterte bago siya naupo ay sugpuin ng droga, kaya siya nandun. Yung amo mo nandun, pero may nagawa na ba siya? Wala. Diba? Pero maganda tong ginagawa ninyo dahil dito, mas tumibay ang pamilya Duterte sa gitna ng kinakaharap na krisis ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa The Hague. Ay, gumagalaw. sa International Criminal Court, giit ni Vice President Sara Duterte bilang isang pamilya, isinantabi nila ang kanilang personal na alitan dahil may isa silang kalaban ngayon sa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Si Jason Rubrico, magbabalita. You've never seen him this thin. Muling nanawagan si Vice President Sara Duterte para sa pansamantalang paglaya o interim release ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa pagkakakulong sa International Criminal Court. Sa panayam ng Russian state media, inilarawan ni VP Sara ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang ama na nakakulong ngayon sa ICC detention facility sa The Hague, Netherlands. At the moment, he's in his thinnest. You've never seen him this thin. I've seen him from pictures when he was single, and that was the thinnest that I've seen him. And this is about the same. At the time, I lost so much weight, and he has a problem with the cold and the weather in The Hague. Ayon kay VP Sara, hirap ang dating Pangulo sa pagkain at madalas ay nalulungkot sa pag-iisa at pangungulila sa pamilya. Giit ng bise, hindi makatarungan ang patuloy na pagkakakulong ng kanyang ama na mahigit 100 araw nang nakakulong nang walang oportunidad para makapagpiyansa. Well, as I said, the ICC is all about human rights and justice, and we don't see it
in the case of former President Rodrigo Duterte, he has been in detention for more than 100 days without recourse for bail, and now his petition for interim release has been vigorously opposed without a legal reason by the prosecution. Hindi rin aniya totoo na banta si dating Pangulo sa mga saksi at isang flight risk taliwas sa sinasabi ng prosekusyon. If you can see the footage where he was pushed up the plane, he really had no strength at all to resist. And he doesn't intend to intimidate witnesses. He hasn't done that. We all know the list of witnesses because we have information coming in from the investigations conducted by ICC investigators here in the Philippines, and he hasn't done anything for the past 2 years. Sa gitna ng lahat ng ito, sinabi ni VP Sara na mas naging buo at matibay ang pamilya Duterte. At kung may dahilan man sa kanilang pagkakaisa ngayon, ito ay dahil may iisang kalaban silang hinaharap, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. As for the family, we have been more closer now. The quirk about our family is that we forget our personal differences if we have a common adversary, and at the moment that is President Bongbong Marcos. Nagpasalamat rin si VP Sara sa mga Pilipino, lalo na sa mga nasa abroad, na patuloy ang panalangin at suporta para sa dating Pangulo. And we thank the Filipino communities around the world for their prayers. It is a big help. It helps President Duterte to know that Filipinos regularly visit The Hague, even if they are just outside the detention unit. And Filipinos regularly conduct rallies so that the world will listen of the injustice that is done to him by the ICC. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Ayun. Alam niyo mga partners, ito, no? Posibleng mangyari ito, no? Kasi nakita natin mula nang dukutin si Pangulong Duterte yon, alam mo dito, pagka may nangyaring masama kay PRRD, na nandun siya sa The Hague, gera ito, partner. Gera ito. Hindi gera na sa pasabugan and all that. Magwawala dito ang taong bayan. Kasi unang-una, yung pagkakadala sa kanila doon ay illegal. Lahat ng ginagawa ng Bongbong Marcos na malalaking issue na nangyayari sa Pilipinas, yung desisyon na ginagawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay lahat mali. Lahat may paglabag sa batas. Huwag na tayong maglukuhan. Nakikita natin yan at kahit tayo ay hindi matatalino, kahit tayo ay walang tinapos o hindi tayo abogado, kung sentido común lang, pagaganahin natin, alam natin na ang ginagawa ni Marcos Jr. ay panggigipit talaga. Mula sa mga Duterte, kay Pastor Apollo C. Quiboloy and all that. Ako nalulungkot ako mga partners kung una si Congressman Pulong nagsasabi sa kalagayan ni Pangulong Duterte. Ngayon si VP Sara Duterte nagsasabi sa kalagayan ni Pangulong Duterte. Now, hindi ko ma-imagine ngayon kung ano ang gagawin ng sambayanang Pilipino if ever na may mangyaring hindi maganda kay Pangulong Duterte dyan sa daig. Una-una, 80 years old ang yung mama eh. Hindi siya, kumbaga, hindi siya immune sa anumang karamdaman. Lalo-lalo na yung sa puso. Matanda na tong mama eh. At 80 years old. Unang-una, katulad ng sinabi mo nung nakaraan partner, may batas pala dyan sa Netherlands na pag 80 years old, ay pwede ka nang palabasin. Palabasin sa preso. Pero bakit si Pangulong Duterte na ginawa lang niya yung kanyang tungkulin para mailigtas ang mga kabataan sa tiyak na kapahamakan dahil sa droga, siya ngayon ang ikinulong. Samantalang yung mga sumasamba sa droga, yung mga gumagamit ng droga, malaya at sila kumakamkam ng salapi ng Pilipinas, baliktad partner. At yun ang nakakasama ng loob. Titiyak ko na kung sakasakali man na may mangyaring masama kay PR niya sa daig, magwawala ang taong bayan. Oo.
Birthday nga lang ni Pangulong Duterte, nagwala na eh. Yes. Mas malaga Naglabas pa na, doon, ano, partner. naglabas na ng sama ng loob ang mga Pilipino. Oo. Wag naman ho sana mangyari, no? Pero yun nga, totoo yung sinabi ni Master Judea na talagang magwawala ang mga Pilipino kapag sa oras na may nangyari dyan kay dating Pangulong Duterte. At ito, napag-usapan na rin naman natin kay Pangulong Duterte. Ito nga, may mga pinaka-trending at napag-uusapan ngayon yung tatanggap na bansa, no? Oo. Alam niyo ako, hindi na dapat din eh. Kasi kung may unang tatanggap na bansa kay Pangulong Duterte, walang iba kundi ang Pilipinas dapat. Dapat. Oo. Kasi dito siya, una-una, Pilipino yan. Pilipinong may nagawa sa bayan at talagang may nagawa. Hindi katulad ng administrasyon ngayon, may nagagawa nga, may nagagawang utang. Pataas ng pataas yung utang ng Pilipinas na wala naman din nagagawa. Diba? Dumadami pa ng pataas na ng pataas ang krimen. Dumadami ang droga. Dumadami ang mga nalululong sa pinagbabawal na droga na dati ay natanggal na or nabawasan na. No, so yun lang talaga. Una-una wala rin tayong masyadong magagawa dahil wala naman tayong lakas. Kung yung sila Pangulong Duterte, pastor, at yung iba pa, kayang-kayang gipitin ng gobyerno, paano pa tayong mga normal na Pilipino? Kaya ang magagawa lang natin talaga dyan ay pagdasal na sana ay umabot pa si Pangulong Duterte. Kasi, di ba, maraming nangangarap ngayon na 2028, baka Duterte ang mag-tandem. Ang mag-amang Duterte at etong si Vice President Sara Duterte at si Pangulong Duterte, maraming may kagustuhan na mangyari yan. No, so talagang sobrang laking talagang pagbabago na naman ang mangyayari sa Pilipinas noon. Ngayon, puro naman pagbabago ngayon. Kasi dati okay naman yung bansang Pilipinas, na takot na yung mga kriminal. So ang bago ngayon, wala nang kinakatakutan ng kriminal. Yung droga noon bumaba na, so nagbago ulit ngayon, tumaas ulit yung droga. So ganoon, lahat halos nagbalikan na eh. Tsaka kung makikita nyo, talagang walang takot ang mga sindikato, ang mga mamamatay tao sa gobyerno. Kasi ikaw ba naman, kahit naman din ako, hindi ko naman pinapalakas yung loob ng mga kriminal, mga halangang bituka, pero talagang lalakas ang loob ng mga yan. Kasi alam nila na hindi sila tinututukan. Hindi sila ang priority ng administrasyon. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, ang priority noon, droga at korupsyon. Ang priority ng administrasyon, magnakaw at gipitin yung Duterte administration at yung mga Allies. yung mga hahadlang sa kanilang kawalangyaan na gagawin sa gobyerno. Yan yung kanilang priority na mangyari ngayon. Na gusto nilang gawin talaga. So talagang alam nyo, yun na nga, talagang kailangan pagdasal na lang natin ng todo at doblin pa natin ng suporta sa mga Duterte. Parang RJ. Yung naiisip ko nga dyan talaga. Papatagalin nila yan. Papatagalin nila ng matagal yan. Kasi nga, yan lang ang dinidinig na kaso ng ICC. Ngayon, dito naman sa parang, alam nyo, sa mga sa pamilya talagang hindi maalis yung away Lalo na yun sa tampuhan dahil magkakaiba sila ng mother. Hindi tayo bago sa ganyan kasi ganyan din ang natin May tampuhan talaga dyan. Pero ang kasi dito, ang point kasi dito, personal nilang buhay yan. Ang nagiging problema yung mga chismosa kasi. Yan. 'Di ba? Kung yung pagiging chismosa nyo, hindi nyo matanggal, pwede bang wag nyo nang idama itong mga Duterte? Kasi hindi naman dapat Especially, yan ang mga Duterte, ang talagang masasabi natin na naglingkod sa bayan. Yes. Tapos parang ganito ginagawa nyo, pinagchichismisan nyo, kinukuhanan nyo ng views. Para alam nyo ba, binabastos nyo na sila Binabastos nyo. Imbis na, ang pag-usapan natin ngayon, yung mga malalaking issue na nangyayari sa bansa, alam naman natin lahat yan Tapos inuuna natin yung mga yan. Yung mga chismis. Oo, inuuna yung mga chismis.
may narinig lang kayong ganito, papalakihin nyo na. Bakit? Ang mga Pilipino, natural na chismoso. Di ba? Kaya talagang pag pipiestahan nila yan. Ngayon, ang nagiging problema, ang nasisira dito, yung mama na nandun na nakakulong. Na wala namang kung tutuusin, hindi nga dapat siya nakakulong dyan eh. Well, ganun talaga kalakas ang mga Duterte. Talagang gagawin na lang lahat para isa-isa silang mawala sa landas nitong mga demonyong sakim sa kapangyarihan. Yan talaga ang gagawin nila. Pero subukan nyo pang gumawa pa ng isang matindi bukod dito sa ginawa nyo kay Pangulong Duterte. Kasi una na si Pastor Kibuloy, kay OJC, si Pangulong Duterte. Pag si BP Sara, ginurgur nyo pa ng ginurgur, iba na. Taong bayan na talaga ang makakalaban nyo. At hindi lang taong bayan. Kasi ang mga mga sundalo natin, ang nanalo, Duterte. Yes. Hindi lang nagsasalita yan, pero sana magsalita na sila. Partners. Sa akin naman, ito bilang napag-uusapan na rin lang naman natin to, medyo magiging emotional ka talaga eh. Kasi unang-una, yung presidente na maraming naiambag sa Pilipinas, yun pa ngayon yung nakakulong. Na dapat sana pinasasalamatan natin, binibigyan natin ng masayang buhay, dahil maraming nagawa sa bansang Pilipinas at naramdaman yon ng mga Pilipino. Kaya nga siya sinusuportahan ngayon. At itong nag-iisang presidente na to, ito lang, sa talang buhay ko, ito lang ang presidente na sinuportahan ng mga tao, ng mga Pilipino, ng ganito katindi. Ganito katindi, buong mundo, as in buong mundo ang sumusuporta sa kanya. Kaya naman, itong mga kalaban ng mga Duterte ay inggit na inggit. Inggit na inggit dahil kahit kailan siguro hindi mangyayari sa kanila, sa kanilang pamumuno or sa buhay nila mismo, yung pagsuporta ng tao na ganyan, tulad ng pagsuporta sa mga Duterte. Alam niyo mga partners, no? Kung ang mga Duterte ay gahaman lang sa kapangyarihan, noong birthday lang ni Pangulong Duterte, na galit na yung mga tao, baka naagaw na. Hindi tayo, ito napag-uusapan lang natin kasi posible mangyari yon. Hindi tayo tawag dito, nag-encourage ng kung ano man. Ito'y nangyari. Alam naman natin kung anong sinisigaw ng taong bayan. Marcos resign, Marcos alis dyan. At marami tayong nakikita na gusto na talagang agawin ang Pero sabi, ayaw ni Pangulong Duterte, ayaw ng mga Duterte. Kasi as much as possible, gusto ng mga Duterte ay yung malinis na halalan, papiliin natin ang mga tao. Pero, kung hindi mo naman papipiliin ng maayos ang mga tao at dadayain mo yung eleksyon, wala tayong reason para mag-hold back, di ba? Tama. Kung ganito naman ang mangyayari sa 2028, wala tayong magagawa doon. Dapat atang agawin. Mga partners, last message or opinion. Alam nyo, last ano message. yan Nung nakasama namin si Pangulong Duterte, sinabi niya sa amin na talagang hindi niya nga gusto yan. Na malaglag or ma-impeach si Marcos. Depende Davao. na lang. Depende na lang kung bumaba siya. Ganun. Pero ayaw niya nga kasi gusto gusto ni Pangulong Duterte na ihalal ng taong bayan si Vice President Sara Duterte bilang maging presidente ng bansang Pilipinas. Yun ang gusto niya. Yes. Hindi yung porket alam naman na natin na kapag si Marcos ay nawala o na-impeach or bumaba sa pwesto niya, papalit si Vice President Sara Duterte. Pero ang pangit kasi din. Para di sa akin, ang pangit ng Pangit talaga. At kayang-kaya ho, kayang-kaya ho ng mga Duterte na talagang kung gugustuhin man ho nila, kayang-kaya ho nilang pabagsakin si Marcos Jr. Lalong-lalo na ho sa nangyayari ngayon at obvious naman sa mga Pilipino kung gaano kapangit ang administrasyon ni Marcos. Yun nga lang, hindi ho ganun ang mga Duterte. Hindi sila gaman sa kapangyarihan. Sa tutusin nga lang, di ba, sinasabi naman ni Vice President, kaya nga kampante si Vice President Sara Duterte dyan sa impeachment niya. Hindi nga sila kasi
gahol sa kapangyarihan kagaya ni Martin Romualdez at ni Marcos Jr. At ito, bilang last message ko mga kababayan, baka nililito lang tayo ng administrasyon. Papaalala ko lang po yung mga unang issue na dapat ay sinasagot ng gobyerno. Una-una, yung Marlica Fund, PhilHealth, GSIS, SSS, 500 billion flood control, 2025 blank item national budget, Alitagtag Batangas drug wall, at yung 241 million na inano nila Attorney Jamie Bondo. Yan. So marami pang issue na kailangan silang kaharapin na hindi nila masagot-sagot sa panahon natin ngayon. Yun lang. Para RJ. At alam nyo, sa 2028, gusto natin mahalal yung si BP Sara. Pero ang magiging problema talaga dyan, pag nandyan pa yan si George Garcia, Yun lang. wala talaga. Wala mangyayari. At alam nyo, meron siya bagong biktima. Pag-uusapan natin yan sa vlog ko mamaya. Ayun, 12 pa na. Coach Oli ka ba yan? Oo, Alam ko, nahawa na ako lumis kay... ka pa ha. Nahawa na ako kay Coach. Pag-usapan natin mamaya sa vlog ko, 12 a.m. At ako, may papakita rin ako sa vlog ko. Video. Uy, Video ni Dino. Ma'am Shitars. Master. Bahala kayo. Basta ako, gusto ko, peace lang. Yun. Peace lang, di ba? Kaya lang, paano magkakaroon ng peace kung maraming ipis? Hindi, okay lang naman. Hindi, okay ka lang naman bumanat eh. Alam mo kung bakit? Si Banat Bay naman nakakasuhan eh. Joke lang, bye. But anyway, sarap sana mag-usap-usap dito. Kaya lang, inabot tayo ng oras at may susunod pang programa sa atin. Kaya, kita-kita tayo muli, mga banateros, dito sa SMNI Pagtama Palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Master Judea. At ako naman, si Jay Guevara. ako naman po si paring RJ. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.